ginagawa mo. Pero alam niyo ba, mga anak ng Diyos, si Saul, more than 90% ng inutusan sa ng Diyos, ginawa niya ang kalooban ng Diyos. Pero tumalpak siya doon sa 10%. Right. Amen po ba? Amen. Ano ba ang ginawa ni Haring Saul? Sabi ng Diyos kay Haring Saul, inutusan si Samuel, Samuel, utusan mo si Saul na siya ay pumunta sa mga Amalekita. Ito na ang panahon ng pagliliganti. At sabihin mo sa kanya, patayin niya ang lahat, bata, matanda, mayaman, mahirap, lahat ng mga hayop, mataba, bayat, wala siyang iiwang buhay. Ito ang ginawa ni Haring Saul, pumunta sa Amalekita, lahat ng matatanda, lahat ng bata, lahat ng mga hamak, pinatay niya. Maliban lang kay Haring Agag. Mayaman kasi si Agag. Dami siya. Pinatay niya ang lahat ng kayat na baka, kayat na tupa. Maliban lang sa matabang tupa. Yes. At matabang baka. Alam niyo ba mga kapatid, hindi mo kinakailangan 100% sa kayo ng kalooban ng Diyos. Kahit 10% lang, pwede ka nang malaglag sa kalooban ng Panginoon. At eto na, bumalik si Haring Saul sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At ang sabi ng Biblia, bakit hindi mo sinunod ang utos ng Diyos? Tuwan-tuwa si Saul na ibinabalita yung tagumpay. Pero mga kapatid, mayroong ebidensya ang pagsuway. Right. Ginawa mo ba ang kalooban ng Diyos? Oo, Samuel! Ginawa ko ang kalooban ng Diyos. Pero ang sabi ni Samuel, ano ang iyak ng mga bakang ito? Ano ang iyak ng mga tupa? Alam niyo ba mga kapatid, hindi natin kayang takpan ang ating paglabag sa kalooban ng Diyos. Right. Kapag ang kasalanan ay malakas na humiiyaw. Ang kasalanan ay malakas na sumisigaw. At hindi mo ito maikukumpli, mga kapatid. Amen? Kahit itago mo pa sa sinanay mo, itago mo pa sa tatay mo, itago mo pa sa mga kagawa ng Diyos, ang sigaw ng kasalanan ay hindi kaya ikumpli ng isang taong nagkasala. Amen? Amen? Walang lihim na hindi mahayag. Amen. Bago pa ihayag ng Diyos yan, pagsisihan mo na. Alam niyo ba mga kapatid, kapag ang isang kasalanang ginawa mo, labag sa kalooban ng Diyos, at hindi mo ito pinagsisihan ng pusa, pag inilantad ng Diyos yan, dila mo lang walang tatay. Right. At alam niyo ba mga kapatid, hindi nyo kayang bayaran ang kasalanan. Kahit buhay mo, kukunin ng Diyos para ka lang sawayin at ituwid. At ang napakasakit pa dyan, minsan, hindi buhay mo ang pinapakailaman ng Diyos. Yung buhay ng anak mo. Yes, amen. Amen po ba? Amen. Yung buhay ng anak mo. Bakit? Dahil kapag ikaw nagkasala at ikaw ay sawayin ng Diyos, okay lang sa'yo, ikaw naman nagkasala. Pero kapag ang walang malay ay nadamay, higit ang iyong pagdudusa. Right, amen. Amen? Amen. Hallelujah. So mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, tungkulin natin na alamin ang mga kalooban ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah! Sa ating buwa, ating palakpakan ng Panginoon. Hallelujah! Bilang mga anak ng Diyos, tungkulin natin na alamin ang mga kalooban ng Diyos sa buhay natin. Ignorance of the law is not excuses. The soul that sins shall die. Bisan, ang ating defense mechanism kapag tayo nagkakasala, hindi ko kasi alam yung pala yung kalooban ng Diyos. Ano kaya kung yan ang katwiran ng mga makasalanang taga-sanglibutan na napunta ng impyerno? Hindi ko kasi alam ang salita. Mga anak ng Diyos, alam niyo ba, pag sinabi ng gobyerno bawal tumawid,
Kahit hindi mo alam na bawal tumawid, bubulitin ka dyan. Amen po ba? Amen. Kahit hindi mo alam na bawal tumawid, no jaywalking. Kapag tumawid ka sa isang kalsada na idiniklaran, bawal tumawid. Kahit galing ka pa sa malayong tribo, galing ka pa sa malayong gubat, at doon ka lang bumaba, ignorance of the law is not excuses. At yan ang sabi ng Biblia, mga kapatid. May mga taong namatay na walang alam sa salita ng Diyos. At doon din sila hahatulan ng Diyos. Bakit hindi nyo inalam ang salita ng Diyos? Bakit hindi nyo inalam ang katotohanan? At alam niyo po mga kapatid, mas mabigat ang pananagutan ng isang taong nakakabatid na ng katotohanan. Mas mabigat ang pananagutan ng isang tao na nireject ang katotohanan. Bakit ba naging masama ang Kapernaum? Bakit ba siya nalugdog sa kasalanan? Nasagdak ng lubos sa kasalanan. Sabi po ng Matthew chapter 11, verse 21, sa aba mo, Corazin, sa aba mo, Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at sa Sidon sana ginawa ang mga gawang makapangyarihan na ginawa sa inyo, mala ang nagdisig nagsisi na may mga damit na magaspan at abo. Napahamak ang Tiro at Sidon dahil sa kawalan niya ng pagkaalam ng salita ng Diyos. Pero ganun pa man, hindi excuse ang wala nilang pagkaalam sa salita ng Diyos. Napahamak pa rin sila. Pero alam niyo ba mga anak ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, sa aba mo, Corazin, sa aba mo, Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at sa Sidon ginawa ang mga gawang makapangyarihan na ginawa sa inyo, malao nagdisig, nagsisi, na may mga damit na magaspang at abo. Ang Tiro at Sidon, mga kapatid, siya ay masamang bayan sa kanyang panahon. Amen. Sa panahon niya, siya ang pinakamasamang bayan. Kung narinig lang ng Tiro at ng Sidon ang mga narinig ng lugar ng Corazin at ng Bethsaida, maaring nagsisi sana siya. Sabi ng Biblia, ngunit sinasabi ko sa inyo na higit na mapagpamanhin ang Tiro at Sidon sa araw ng paghuhukom kaysa inyo. Mas maunawaan pa nga ng Diyos ang Tiro at Sidon kung sila man ay napahamak dahil walang silang alam sa katotohanan. Pero kung ikaw na may alam ng sa katotohanan, tapos napahamak ka pa rin. Alam niyo ba, lalong bumigat ang kasalanan ng Bethsaida at ng Corazin nang marinig nila ang liwanag, ang katotohanan, at pagkatapos ay inireject. Bakit napahamak sila? Sapagkat nireject nila yung katotohanan, yung liwanag na dumating sa kanila. At ikaw, Kapernaum, magpapakataas ka baga hanggang sa langit, ibababa ka hanggang sa Hades. Sapagkat kung sa Sodoma sana ginawa ang mga makapangyarihan gawang sa'y ginawa, na nanatili sana siya hanggang sa araw na ito. Alam niyo ba, ang Sodoma ay ang pinakamasamang bayan sa lahat ng panahon. Amen. Ang Tiro at Sidon ay masamang bayan sa kanyang panahon. Nakuha niyo mga kapatid, no? Ang Tiro at Sidon ay masamang bayan sa kanyang panahon. Pero ang Sodoma ay masamang bayan sa lahat ng panahon. Siya na ang pinakamasamang bayan sa lahat ng panahon. Maraming panahon ang lumipas, pero walang hihigit sa kasamaan ng Sodoma. At ang Sodoma ngayon, eksaktong nagaganap sa ating panahon.